Naimbag na aldaw kenyayo amin kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po muna kay Felix Zimara ng Pamplona, Cagayan Valley North. At salamat sa pagtaguyod sa aking munting channel. Alam niyo po ba na si Jonathan Morales ay vlogger na rin? At kung ano yung mga kasinungalingan na inilabas niya sa Senate hearing, yun pa rin po ang paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang vlog. In the hope na meron pa rin siyang mapaniwala. Pero alam niyo ba na silang mga DDS vloggers nag-aaway-away na ngayon? Hindi po ba dating magkakampi si Banat Bay sa si Maharlika? Pero kung papansinin ninyo, nagkaroon po sila ng falling out na nag-aaway na daw si Banat Bay sa si Maharlika. May nagpadala sa akin ng video ni Banat Bay kung saan tinatawag pa niyang tanga ang mga nanonood kay Maharlika. Pero nakahanap po ng kakampi si Maharlika sa katauhan ni Jonathan Morales. Ngayon, si Jonathan Morales naman ang bumabanat kay Banat Bay. Pinagtatanggol niya si Maharlika. So, hindi ko alam kung sumasagot si Banat Bay sa mga patutsada ni Jonathan Morales. Hindi naman po ako interesado doon. Natatawa na lang ako na sila na mga DDS vloggers ay nag-aaway-away. Ngayon, ang tanong ko, kapag may mga issue na nilalabas si Maharlika, sumasang-ayon kaya si Banat Bay o kinokontra niya? And vice versa, kung may inilalabas na issue si Banat Bay, kakampihan naman kaya siya ni Maharlika? So, dito pa lang sa mga gantong bangayan ng mga kapwa DDS, makikita po natin. Ang tanong, sino ngayon sa dalawa ang nagpapakalat ng fake news at sino na ang nagsasabi ng totoo? Kaya alam nyo, eventually, wala pong kahihinatnan ang mga taong nagpapakalat ng mga fake news. Dahil lilitaw at lilitaw po ang katotohanan. Tulad ngayon, sa pagpapalakad po ng ating Presidenteng Bongbong Marcos, marami na po ang mga dating antay na bumaliktad na. Yung iba na talagang dating halos isuka si President Bongbong Marcos, ay may mga polisiya na si PBBM na sila ay nag-a-agree. Nandiyan si Bam Aquino, itong si Carpio, at kahit na si Leni Robredo. Diyan po natin makikita na itong mga anti-Marcos na to, kapag may nakita naman silang maganda sa ginagawa ni President Bongbong Marcos, hindi naman po sila nag-aatubili na sumang-ayon. Hindi tulad dito sa grupo ng mga talagang binabayaran para lang magpakalat ng maling impormasyon kahit na nakikita na nila na may magagandang ginagawa si President Bongbong Marcos, sarado na po ang isip nila. Natakpan na po ng pera ang kanilang mga puso at isipan. Ang importante sa kanila, kailangan nilang tuparin ang kanilang assignment na guluhin ang ating bansa sa pamamagitan ng fake news. Pero tulad nga na sinabi ko sa inyo, mas marami na po ang kumakampi sa ating presidente at sa kanyang pamamalakad. Katunayan po, meron po akong nakitang isang video clip ng isang kakamping. Kasi siyempre, kung lagi nyo namang maririnig na pinagtatanggol ko si President Bongbong Marcos, natural yun kasi ako po ay Marcos loyalist. Ako po ay pro-BBM. Ngayon, paririnig ko naman sa inyo kung ano ang masasabi ng isang anti-BBM or ng isang kakamping. Panoorin po natin ito. Noong nakaraang May 2022, talagang sobra talaga akong against the Marcoses. Talagang sobrang kampanya talaga. Nagsa-social media ako, nagpo-post ako ng kung anybody but Bongbong Marcos pwede maging presidente. Pero ngayon, na-realize ko, parang hindi mo susuportan itong tao na to, no? The son is different from the father. Bakit ko nasabi yan? Tingnan nyo. Paano hindi mo to susuportahan? Siya yung pinakamakapangyarihang tao dito sa Pilipinas. Yung mga vloggers na yan, yung mga paninira na yan, kahit ex-president pa yung nanggagaling. Sa tingin nyo, yung mga personal attacks na yan sa kanya, kung gusto niyang gumanti or masama ang nature ng kanyang pagkatao, hindi niya kayang gawin yan. Kayang-kaya niya yung gawin. Kung si Duterte yung mga sinasabihan ng ganyan at nasa posisyon pa siya, may power pa siya, sigurado unti-unti, isa-isa, nawawala na yung mga tao na yan. Yung mga sila Maharlika, kung yung mga yan ang mga tumitira kay Digong dati,
sigurado, isa-isa, nagpupunta na yan sa Memorial Park. Pero, etong si Bongbong Marcos, paano hindi mo nga siya susuportahan at hindi niya mawiwin o makukuha ang simpatya ng buong Pilipinas? Kasi naririnig ng mga tao kung gaano siya binabash, kung gaano siya pinupulaan, pero tahimik lang siya na nagtatrabaho. Nakafocus lang siya sa work niya. He lets everybody do their thing. Yung mga detractors niya, yung mga critical sa kanya, hinahayaan niya lang ng tahimik at nagtatrabaho para lang sa bayan. So, sinong tao, sinong Pilipino ang hindi magugustuhan yung ganyang style of leadership? Tapos, yung mga kalaban niya, puro kasinungalingan naman yung mga sinasabi tungkol sa kanya. Tama lang yung ginagawa niya. Tama yung ginagawa mo po, PBBM. Tama yung ginagawa mo na hinahayaan mo lang sila at nagtatrabaho ka lang ng tahimik. In the end, sa'yo nakakampi ang buong Pilipinas. So nakita nyo na, isa lang po yan sa marami pang mga kakampings na kahit hindi nila binoto si President Bongbong Marcos, nakikita nila ang magandang pamamalakad ng ating presidente at nararamdaman nila ang pagbabago ng ating buhay sa ilalim ni President Bongbong Marcos. So wag na po nating intindihin itong mga nagpapakalat ng fake news, bayaan na po natin sa kanila dahil kahit wala po tayong gawin, kahit na hindi po mag-retaliate si President Bongbong Marcos, kahit na tayo mga BBM vloggers ay hindi sila patulan, darating po ang oras, sooner or later, that karma will catch up with this kind of people. So pabayaan na lang po natin sila, ipagpatuloy po natin ang ating panalangin na gabayan ng Panginoon Diyos ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy niya ang kanyang mga magagandang ginagawa para lahat po tayo ay sama-samang babangon muli with or without the support of the anti-BBMs. So again, matuto po tayong kumilatis ng totoo at maling mga impormasyon. Labanan po natin ang fake news. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.